Paano maging alagad ni Jesus? Ang pagiging tunay na alagad ni Jesus ay hindi sa dahil nagpamember ka sa isang relihiyon at umanib ka sa magaling na debatidor. Ang pagiging tunay na alagad ni Jesus ay magsisimula ito sa iyong pasya kung paano ka tumugon sa panawagan ni Jesus. Ang panawagan ni Jesus, mga kapatid, ay nakabase sa kanyang mga salita. Habang ipinapangaral ito sa tao, ito ay panawagan ng Diyos. Sinasabi nga sa 2 Tesalonica 2:14, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi din sa Marcos 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Now, bakit nakadepende ito sa magandang balita? Sinasabi sa Roma 1:16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sinasabi din sa Efeso 1:13, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Ang nais ni Jesus na maging alagad niya ang lahat. Kaya nga, ang sabi niya sa mga alagad na humayo at gawing alagad niya ang lahat ng bansa. Sinasabi sa Mateo 28:19, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. At dala po nila, mga kapatid, ang magandang balita. So, paano ka maging alagad ni Jesus? Now, magiging alagad ka ni Jesus kung makikinig ka sa kanyang pagtawag at magpasyang sumunod sa kanya. Ito ang ginawa ng mga alagad. Kaya sinasabi sa Mateo 4:18 hanggang 22, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Verse 20. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Verse 22, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ganito lang ba kadali para maging alagad? Paano ipinaliwanag ni Jesus ang pagiging tunay na alagad o disciple ang isang tao? Basta lang ba siya nag-response? O mayroon talaga siyang binago sa kanyang buhay? Sinasabi sa Lucas 14:33, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Sa pagiging alagad pala, mga kapatid, dapat nating maunawaan na hindi magiging alagad ang isang tao kung hindi tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. So meaning, ito'y personal na pasya. Hindi sa dahil may pinasukan kang relihiyon o dahil may kilala kang pastor o may pamilya kang Kristyan, kundi dapat magpasya ka mismo sa sarili mo na nakahanda ka ng sumunod kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At hindi mo pababayaan o kakaligtaan yung mga pananambahan o pagtitipong napakahalaga para sa iyong paglago sa Kanya. Kaya kung nais mong maging alagad ni Jesus, kapatid, magpasya ka ng lumapit, sumuko at sumampalataya at magbago sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus, habang hindi pa huli ang lahat. Mamuhay at sumunod ka na sa Kanya na may malalim na commitment. God bless everyone!